Good morning mga B! Kahit hindi good ang morning ko, kagabi nawalan ako ng 100 USD. Anyway, pamaya we will do a recap kung paano siya nawala. Anyway, ngayon, narito ako sa Ga Saigon or Ho Chi Minh City Railway Train Station. Kasi nag-book ako ng ticket dahil pupunta ako ng Da Nang. So ito is overnight na biyahe. Aalis kami dito ng 10:35 AM and darating ata ako doon ng around 6 AM or 7 AM. Something like that. Anyway, how's my stay sa Ho Chi Minh for 2 nights and 3 days? Even nawalan ako ng 100 USD, hindi naman matutumbasan ng 100 USD yung saya at mga experiences ko, learnings ng cultures, tradition. Syempre, party. Anyway, while I'm waiting for my departure time dito sa Ga Saigon, let's have a recap sa nangyari sa akin sa 2 nights and 3 days na stay rito sa Ho Chi Minh City. Okay. Syempre, kumain tayo ng mga Vietnamese foods. Ayon sa nakalap kong chismis kay ating tindera ng banh mi, ang banh mi ay isang authentic Vietnamese sandwich. Karaniwan ang palaman nito ay karne, gulay, herbs, and condiments like toyo or patis. Ang sarap, diba? Pangalawang pagkain na tikman ko rito sa Vietnam ay ang Vietnamese noodle soup or pa. Based sa kwento ni ating tindera na ang pa ay consist of broth, rice noodles, and a variety of ingredients including thinly sliced beef or chicken along with the herbs and bean sprouts. O diba? Inglesera si ating tindera. Isa rin sa ating mga natikman dito sa Vietnam ay ang kanilang snail dishes or ang kanilang uk luok and uk sao mi. Ayon kay kuyang nag-serve sa akin ng mga suso or kuhol, ang uk luok ay nilagang suso or kuhol na siniserve na mayroong dipping sauce na usually ay blend ng salt, chili, and lime. At ang uk sao mi ay ginisang suso sa tamarind sauce. Pasyal ko naman kayo sa aking mga napuntahan rito sa Saigon. Kung mamimili ka ng pasalubong, damit at iba pa, ang Bentan Market ang pwede mong puntahan. Makabibili ka rito ng iba't ibang klase ng goods katulad ng damit, textiles, handicrafts, souvenirs, fresh produce, and local street foods. Inisita ko rin ang Saigon Central Post Office. Isa ito sa iconic architectural landmark dito sa Saigon. Ito ay tinayo noong panahon ng kolonyal ng Pranses at nagtatampok ng kombinasyon ng French neoclassical at Gothic na mga estilo ng arkitektura. Sa kalapit ng Saigon Central Post Office ay matatagpuan naman ang Nguyen Van Binh Book Street. Meron ditong bookstores, souvenir shops, at mga cafe. Isa itong cultural hub kung saan makakahanap ka ng iba't ibang klase ng libro, parehong sa Vietnamese at sa iba pang mga wika. Sa tapat ng post office, matatagpuan naman ang Notre Dame Cathedral Basilica. Kasalukuyan itong under renovation. Itinayo ito noong 1863 hanggang 1880 noong panahon ng kolonyal ng Pranses. Next kong pinuntahan ay ang Emperor Jade Pagoda. Alam nyo ba, ang Taoist temple na ito ay dating binisita ng former US President na si Barack Obama noong May 2016 habang siya ay nasa opisyal na visit dito sa Vietnam. Next ko naman pinuntahan ay ang Ho Chi Minh City Hall.
Ang makasaysayang istrukturang ito ay nagsisilbing punong tanggapan para sa lokal ng pamalaan ng lungsod. Ang gusali ay isang iconic na landmark sa lungsod na kilala sa French colonial architectural style nito. Isa rin sa aking pinuntahan ay ang Museum of Ho Chi Minh City. Ang museo na ito ay nakatuon sa pagpapanatili at pagpapakita ng kasaysayan at kultura ng lungsod, pati na rin ang naging buhay ng mga taga Ho Chi Minh City na may mahalagang papel sa kasaysayan ng Vietnam. Kung ikaw ay isang party people, ang Bu Ben Walking Street ang pwede mong puntahan. Isa itong mataong at buhay na lugar na kilala sa nightlife, street food, bar, restaurant, at iba-iba pang entertainment options. Habang ako nag-enjoy sa lugar na ito, hindi ko pala namalayan na nahulog na ang aking pera. Nalaman ko na lang nung pagka-uwi ko sa bahay. Hanggang dito na lang at maraming salamat!